Eto na nga mga chong, marami tayong BBA updates. Problema ng Barangay Ginebra sa frontcourt position o big man, masusolusyonan na nga ba? Mga chong, ilang season na nating napapansin, maganda palagi ang simula ng Barangay Ginebra. Pero pagdating sa dulo ng conference, doon na sila unti-unting nagko-collapse. Ang tanong, bakit nga ba palaging ganon ang ending? At ngayong All-Filipino Conference, kaya na kaya nilang masolusyonan ang matagal na nilang problema sa frontcourt position? Yan ang ating pag-uusapan. Kung babalikan natin ang mga nakaraang season, solid naman lagi ang Ginebra sa guard position. May Scotty, Stephen Holt, RJ Abarrientos at iba pa. Pero pagdating sa ilalim, doon na nagkakaroon ng problema. Yes, nandoon si Japet Aguilar, athletic, reliable at veteran presence sa ilalim. Pero season after season, siya rin yung halos mag-isa lang na bumubuhat sa ilalim. Makikita mo rin sa mga laro ng Ginebra na maganda ang pinapakita ni Japet tuwing first half. Pero sa second half ay doon na bumabagal yung kanyang laro, kasabay ng pagbagsak ng kanyang balikat. Epekto na rin yung kanyang edad, pero mas malaking epekto yung wala siyang katulong sa loob ng painted area. Kahit gaano kagaling ang isang player, kapag siya lang ang nag-iisang rim protector at rebounder, mapapagod at mapapagod talaga yan. At yan ang paulit-ulit na naging problema ng Ginebra sa mga nakalipas na conference, na dahilan rin kung bakit hindi na sila nakakukuha ng kampyonato. Pero nitong off-season, gumawa ng move ang Barangay Ginebra para masolusyonan yan. Kinuha nila sa free agency si Norbert Torres, isang stretch big na kayang tumira sa labas at kayang sumabay sa ilalim. At sa unang tatlong laro ng Ginebra ngayong All-Filipino, maganda ang pinapakita ni Torres. Nakakatulong siya kay Japet, nagbibigay ng spacing at nakakabawas sa trabaho ni Japet. Pero kung titingnan natin in bigger picture, sapat ba talaga si Norbert Torres para masolusyonan ang long time problem ng Ginebra sa frontcourt? Possible na oo, pero possible rin na hindi. Bakit kamo? Kasi kapag pumasok na ang playoffs, ibang level na yung intensity dyan. Mas physical, mas demanding at mas crucial ang bawat possession. At doon palaging nakikita kung sino talaga ang may sapat na depth sa ilalim. Sa ngayon, oo, maganda ang ipinapakita ni Torres at solid rin si Japet. Pero para sa long-term success, mukhang kailangan pa rin ng Ginebra ng additional big, isang player na pwedeng rotation piece para makapagpahinga ng maayos si Japet at talagang maaasahan sa depensa sa loob ng painted area. Kung titingnan mo yung mga kalaban nilang teams tulad ng San Miguel at TNT, halos 3 o 4 ang kanilang naaasahang big man sa rotation. Sa Ginebra ay dadalawa lang. Kaya kung may mas magandang solusyon sa problema ng Ginebra, yan ay ang pagkuha ng batang big man. Isang player na pwedeng i-develop sa sistema ni Coach Tim. Hindi lang para makatulong ngayon, kundi para maging future anchor ng team kapag dumating na ang oras ng pagre-retiro ni Japet. Imagine mo, isang young athletic big man na kayang sumabay sa triangle offense ni Coach Tim. At yan yung kukumpleto sa kanilang kupunan. Pero sa ngayon, mahirap masolusyonan yung problema na yan ng Ginebra. Para makakuha ng batang big man, kailangan nilang makipag-trade. Kung hindi sila makakakuha ng big man via trade o free agency, ay isa na lang yung kanilang magiging solusyon. Yan ay ang next PBA Rookie Draft dahil meron ngang first overall pick ang Ginebra. Yan ay kung maghihintay pa sila sa 2027. At kahit alam ni Coach Tim na kaya nang sumabay ng kanyang kupunan, aminado rin siya na marami pa raw dapat ayusin sa Barangay Ginebra. Sa isang interview, sinabi ni Coach Tim Cone na confident siya sa team ngayong All-Filipino Conference. Ang magiging main weapon daw ng Ginebra ay ang kanilang experience at solid chemistry. Pero kahit na ganoon, sinabi rin niya na we are far from perfect. Marami pa silang kailangang ayusin, lalo na sa defensive rotations, rebounding
at consistency sa opensa. At yan nga yung maganda kay Coach Tim. Never itong nakontento, palaging gustong may i-improve sa kanyang kupunan. At yan yung dahilan kung bakit isa pa rin ang Ginebra sa mga team to beat sa PBA. Ang mahalaga raw ayon sa kanya ay mag-peak sa tamang panahon. Hindi importante kung ilang panalo ka sa simula, ang mahalaga ay kung gaano ka kahanda pagpasok ng playoffs. Slowly but surely ang atake ngayon ng Ginebra dahil mas importante sa kanila ang PBA playoffs. Kaya mga chong, ano nga masasabi nyo sa sinabi na yan ni Coach Tim? Ano rin yung masasabi nyo? Masusolusyonan kaya ng Ginebra ang kanilang problema sa frontcourt position? I-comment mo lang dyan sa ibaba.